administration, i-call off nyo na yung mga troll ninyo na bayaran at mga vlogger na bayaran kasi sayang yung pera ng taong bayan. Alam ko naman yun ang ginagamit nyo eh. Mas maganda yung mga troll na yan at saka yung mga tao na yan, either sinabi ko na eh, maggawa kayo ng sarili nyo ring manifesto, wala tayong pakialaman. Kami nananahimik kami, wag yung pakialaman yung manifesto namin. Ngayon kung hindi kami magkaroon ng pirma na milyon-milyon, o dita ang saya ninyo hanggang 2028 si BBM, di ba? O de majority wins. Yun yung essence ng demokrasya. Nasaan na ba tayo ngayon? Ano ba tayo? Dictatorship? Na? BBM, dictatorship na ba tayo? Alam ko yung tatay mo, dictatorship. Pero ikaw, di ka pa nagsasabi na martial law. Pero parang martial law na. Ano tayo? Democracy, majority wins. Kaya ka nga nabotohan ng 31 million. Ang mali mo, ginamit mo si Inday Sara para magkaroon ka ng 31 million. 32 million yung ali eh. 32 million. Ako, naniwala ako sa hugot mo. Sama-sama tayong babangon muli. Unity team. O, naniwala ako doon. Tapos, ang nakakaasar, naasar ako, yun, ang isasagot mo sa bumoto sa'yo, no? Ngayon, may kasama ako, na 15,000. May kasama ako. Wag nyo kaming tatakutin. At pagka kami tinakot, lalong dadami yan. Nakikita ng tao eh. Ang mas maganda, suklian na lang ninyo ng tamang gawa. Sagutin ninyo yung mga issues ng tao. Issue number 1, nagdodroga ka ba o hindi? Sa akin, number 1 na ngayon yung issue na yon. Nagdodroga ka ba o hindi? Eh di magpa-drug test ka. Sabihin mo sa Pilipinas, mga mahal kong Pilipino. Maraming nagsasabi na ako ay nasa narcolist. Maraming nagsasabi na meron pang may pulboronic video. Lahat yan ay pinapasinungalingan ko. Lahat yan ay fake news. Lahat yan ay hindi totoo. Kasi hindi ako nagdodroga. Hindi ako sumisinghot ng cocaine. Tapos sabay, magpapadrug test ako na yung walang daya. Diba? Oh, kasimple, diba? Ba't hanggang ngayon wala kasagot? Because issue talaga yon sa isang presidente ng Pilipinas. Kahit sinong country, kahit anong country na magdodroga, eh hindi pwede. Hindi pwede. Kasi nakasalalay yung future ng bansa. Now, you should understand, BBM, you should understand the concern of the people. Ang concern namin, pamilya namin, future ng bansa. Hindi pwede tayong magtuloy-tuloy ka na ganyan na naka-question mark kung ikaw nagdodroga o hindi. No? Kaya, ang iniisip ngayon ng tao, parang totoo eh. Yung fake news, parang nagiging true news, no? Kasi, ba't wala pa kayong sagot hanggang ngayon? Wala pa sagot eh. So, sagutin nyo, harapin nyo yung issue number 1, no? Issue number 2. Yang, ikaw ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas o hindi? Kasi, kunyari, nagjaganong ka, busy ka, tamad ka, yun yung mga ini-issue sa'yo eh. Tamad ka, pinapaubaya mo sa ibang tao, kay FL, First Lady, o kaya sa pinsan mo, kay Speaker. Tamba. Kita mo yung wala nang ano yung mga tao sa kanya, walang respeto, tambalolong, tambaloslos, no, di ba? Yun ang tawag sa, pati ikaw nadadamay eh. Because hindi ka visible, hindi ka nagsasalita, hindi mo kausapin yung tao na siyang bumoto sa iyo. Yun yung problema mo eh. Ginamit mo taong bayan. Yun yung mali mo. Anyari sa iyo, hindi ka, ang bait-bait ng aura mo eh. Ang bait-bait. Kaya ka binoto, lovable. Parang kuting na matinong-matino. Pero ano nangyari sa iyo? Ako happy-happy ako. Binoto ka ng pamilya kasi bilib na bilib ako sa tatay mo. 4 na beses ko nakamayan yung tatay mo. Alam ko na tumira ka sa PMA, 1 linggo, nakihalubilo ka sa mga kadete. Kaya alam mo ang buhay ng isang PMAer. Kahit 1 linggo lang sa barracks.
Tapos nun, nag-ranger ka pa na walang test mission. So alam mo, nag-marines ka pa, nag-official ka pa. With all the training, dapat naintindihan mo yung hinanaing ng sundalo. Yun dapat, hindi yung wala kang sagot eh. Nagagalit yung mga PMayor sa'yo kasi nga, hinayaan mo sila Selly, sila Doc Lorraine na tinrato ng ganon, yung SMNI na nandun nakapalabas si Tatay Digong. Hinayaan mo eh. Tapos tinitira yung Vice President mo na niligawan yung maging Vice President. Tapos nun, binigyan mo ng ng perang gagastusin bago tamimik ka nung tinitira siya at gusto pa siyang i-impeach. Tapos malalaman ng taong bayan na wala kang say, wala, tahimik ka, nakaganon ka dun sa Resolution number 10. Yung pala, kasama ka pala doon sa 15 Congress na sumang-ayon sa pag-approval nung Resolution number 10. Kasama mo sila Miriam, General Lacson, lahat kayo magkakasama dun eh. So, ano yun? Sana ayusin na natin, presidente ka eh, di ba? Binoto ka ng taong bayan, 31 million votes, pero ang nagpapatakbo, ang mga tao na hindi naman binoto ng tao. Ni Speaker, 200,000. First Lady, na isang boto, wala eh. So why can they order around people? Ewan ko ba, Armed Forces, anyway, problema niya yan, trabaho niya yan. Kayo mag-sort out sa utak ninyo. Laki ng problema niyo. Buti na lang wala na kami sa serbisyo, no? Imagine matapatan mo yung ganyang klase na style, no? Matapatan mo. Tapos may balita pa ng babatok ng general. Kung ako batukan yan, sapakin ko eh. Sampal-sampalin ko kahit First Lady. Mali yun. Tapos arrogante kayo. Mali kayo. You do not treat officers like that. You do not treat General Macanas like that. General yung tao eh. May pinagdaanan yan. Malaking pinagdaanan sa buhay niyan. He gave up 30 plus, 34, 37 years of his life. Ako 16 lang eh. Kasi hindi ako ganun kasipsip sa gobyerno ba. Yung bow na bow. Service. Hindi. Sa akin, pag nakita ko, ayoko na eh. Na mga loko-loko to na sa itas. Ayoko na. Yung pala, mang babatikos din ako. You do not do that to a officer because you know why? It shows. Kung kaya nyo yung gawin sa isang tao na mataas at may pinanggagalingan at merong nagawa sa bansa natin, isipin nyo na lang kung ano iisipin ng mga taong bumoto sa inyo. Pwede nyo silang apihin kahit kailan. Pwede nyo silang apihin. Kung naapin nyo nga yung general kung naapin nyo nga yung matataas di ba? Kung naapin nyo yung mga sekretary, naapin nyo yung mga congressman, etc. Naapin nyo yung kagaya ni Bantag, di ba? So, it shows na kaya nyong apihin ang Pilipino na simple. And that is bad for you. Because nung election, nung campaign period, kamay-kamay pa kayo, ha? Kamay-kamay kayo. We love you. Gaganong-ganon pa kayo. Naku, walang niya. Binudol nyo Pilipino. Yun yung kaya dating, pangit. That's why, you do not, Mr. BBM, advice lang. As a citizen of the Republic, as somebody na mas siguro naman na nakipaglaban ako sa NPA, kayo hindi no? Kahit papano. Mas mataas ang pinag-aralan ko sa iyo. Now, ang advice ko lang, huwag mo sabing mayabang ako. Hindi ako mayabang, meron lang akong paninindigan. Alam ko yung tama at mali. At nasasabi ko ngayon, mali ka. Tatakbo-takbo ka, 31 million boto mo, hindi ka magpatakbo ng bansa. Tapos nun, may mga issue sa'yo, hindi mo sagutin. Anong kang klase? Sinasabi ko nga huwag niyong sasagutin ang taong bayan ng puwersa.
Huwag nyo sasagutin ng taong bayan na mayabang pa kayo. Magpakumbaba kayo. Yun, magpakumbaba kayo. Para hindi mga Pilipino eh. Magpakumbaba kayo. May problema kayo eh. Kayo may sayad. Kayo yung may problema. Taong bayan, wala kaming walang diferensya kami. Tapos kung ano papadala ninyong mga troll at saka mga hinayupak ay yun ang pinapakita niyo ugali ninyo eh. Ako, masama yung loob ko kasi pinapakita niyo nagkamali ako. At ganun din ang iniisip ng mga tao ngayon. Nagkamali kami. Hindi dapat ganun eh. Ngayon, binibigyan kayo ng pagkakataon. Ano ginagawa niyo? Wala eh. Ang akin, advice. Kausapin mo si speaker, pinsan mo. Kausapin mo. Sabi mo mag-resign siya. Because the destabilization is coming from where? Taong bayan? Sa akin? Kay Makanas? Kay doon sa abroad? Kay Maharlika? O kay SAS? O kay Attorney Trix? O kung kanino man? Sa mga Duterte? Hindi. Sa inyo, sa Congress, sa pinsan mo. Sila nagde-destabilize. Sino bang may issue rito? Nananahimik kami. Nagrereklamo kami, mataas ang bigas. Nagrereklamo kami, mataas ang sibuyas. Mataas lahat, mataas. Tapos makakarinig kami yung pera, liquidation by ek-ek, walang resibo. Yun, hindi pa, bingi ba kayo? Hindi nyo ba nadidinig ang tao? Senate, Congress, sagutin nyo yun. Ang dami yung mga salag-salag na ganyan, ang dami yung mga nire-railroad yung issue eh. Ang issue, isang issue, liquidation by certification. Ilang taon na yan, 2011 pa. Ano na ngayon, 2024. No? Noong 2011, inadapt nyo the existing system, which means it dates back further. Na ang bawat isang senator, ang bawat isang congressman, may sayad, may problema kayo sa pera ng taong bayan. Doon kami nagagalit. Hindi nyo ba naintindihan yon? Hindi nyo naintindihan? Dapat, ang style dyan, magpakumbaba na lang kayo. Pero doon na muna ako kay BBM. Kusapin mo yung kapatid mo. Yung pinsan mo. Kusapin mo yung pinsan mo. Wag mo na siyang suportahan bilang speaker at sabihin mo, you will support an initiative na tanggalin siya as Speaker of the House. Advice lang. Brotherly advice lang sa'yo. I'm trying to save you. No? I'm trying to save you. Kasi pagka hindi, you really will go down. Hinahayaan mo eh. Hinahayaan mo. Sabihan mo yung asawa mo, wag ka munang makialam. Dear, honey, darling, sweetheart, wag ka munang makikialam. Mamalasing ka sa akin, wag ka munang makialam. Alam ko, under ako sa'yo, pero this time, wag ka munang makialam. Tigre muna ako. Hindi ako kuting. Binoto ako ng taong bayan and it is my duty and responsibility. So, yung drugs, deny mo, as far as you want, magpa-drug test ka para mawala yung issue, di ba? Kung meron talagang video, yari, good luck. Good luck. Kaya nga, ang isa pa yung you pull off a Gloria Arroyo. I am sorry. Noon, meron akong bisyo, naggaganyan ako kasi na-depress ako eh. Pero nung na-presidente na ako, hindi na. O, di ba? Maintindihan ka ng tao eh. In my moment of weakness, people of the Philippines, in my moment of weakness, nung ako'y nagkaroon ng reklamo sa COMELEC, nung natalo ko, na sinasabing natalo ko as VP, gumanon ako. Noon yun. Pero ngayon presidente na ako, hindi na. Talagang incompetent lang ako. Incompetent lang ako na wala ako lagi. Nasaan ang Pangulo? Yung ganun ba? Ay, nako. Hindi, pa-drug test ka nga. Tapos yun, si speaker, dalawa lang yun dalawa lang. Meron pa. Speaker Romualdez, sabihin mo, resign ka na lang. Pinsan,
resign ka na. Wala, hindi pwede yung binabanat mo eh. Si Inday Sara tinitira na eh. Hindi pwede. Si Inday Sara hanggang katapusan yan. Hanggang ano yan. Yung ganun ba. Depensahan mo yung vice president mo. Yung second in command. Okay. Otherwise, wala mangyayari sa'yo. Pangatlo, be presidentiable. Be a Filipino. Wag mong itatrato yung mga taong bumoto sa'yo kagaya ko. Wag mo itatrato na kalaban. Hindi, kakampi. Kakampi. Kasi ayaw namin na iwanan mo ang Malacanang as the worst president ever and as the person who bungled the chance given to him, 31 million Filipinos, bungled the chance, yung sinayang yung pagkakataon na itaguyod ang pangalang Marcos na tatatak sa utak ng lahat ng Pilipino forever and ever sa history ng taong bayan na ang Marcos ay magaling na pamilya. Eh anong ginagawa mo? Tatanda ko nga yung mother mo eh. Kaya buong class of 1983 PMA class of 1983, nakasayaw namin yung nanay mo. Oo, nakasayaw namin, pinaligiran namin ganyan. First class kami, graduating. Doon kami sa Clark. Naalala ko yun. May picture kami. Sasayaw-sayaw kami ganyan ng mami mo, Mother Imelda. Oh, si Mother Imeldific. Ay, ang ano namin, nag-ano kami, talagang next, gano'n. Ang energetic ng mother mo. Ang kasabay doon si Williams, no? Ang asawa ng base commander ng Subic, ang Clark Air Base, no? Clark. Punta kami doon, bisita na sa mga kampo eh, kasi graduating na. Bisita kami sa kampo ng Air Force. Ayun, naandun kami, nakita namin, no? Sayaw-sayaw, ganyan. Nagkaroon nga ng report yung iba, yung ibang kaklase, yung dancing lasciviously with the First Lady. Yun ang magandang report, ano? Sa delinquency report. Ang ganda nun eh, dancing lasciviously with the First Lady. O, di ba? Malaswang pagsasayaw. With the First Lady. With the First Lady. Imagine yung honor ng klase namin. Kaya believe yung klase namin eh sa mga Marcoses eh. Kaya ayaw namin na you will fall. Ayaw namin yon. Anyway, yan, marami ng libreng advice yan Yung mga troll nyo, no, yung mga vlogger ninyo, imbis na salubungin yung mga nagrereklamo, yung may mga batiko sa inyo, salubungin niyo ng personalan, pinepersonal kami. Wag, mas maganda ang tirada ninyo ang tirada nila ay yung accomplishment mo. Doon kayo mag-harp on para yung mga tao, meron naman palang ginawa eh. Hindi naman pala ganun kasama. O, di ba? Mapigilan ninyo yung mga nagwi-withdraw of support. Pero habang nagpapakita kayo ng kababuyan, kalaswaan, karangyaan, yung sobrang gastos na naghihirap ang Pilipino. Tapos hinahayaan yung korupsyon. No, yung Congress bumanat na naman. Oh, yung chacha na yan, bumanat. Command responsibility. Lahat ng ito, problema, pinsan mo. Ngayon, matanggal yung pinsan mo, medyo magaan yung tao. Oy, kaya naman pala. Tigre naman pala. Oh, yun, di ba? Tip yun, tip. Tapos noon pagka nagpapakita kayo ng masasamang ugali, lalong pag-anong kayo. Pero pagka yung mga vlogger nyo, ang sinabayan hindi pinepersonal. Ako, nagagalit ako, pinepersonal na ako Yun ang sagot mo sa akin? Yun yung sagot nyo sa akin? I am asking, in fact, demanding good governance. Masama ba yun? Nakalagay ba sa konstitusyon na bawal yun hingin? Ay, nako.